Mayamang dalaga, nahulog sa trabahador ng hasyenda nila. Matanggap kaya sila ng tatay niya kung may mabuo sa kanila? Sigurado na ba kayo sa desisyon ninyong dalawa, ha? Tanong ni Lolo Berting. Opo, Lolo. Wala na makakapigil sa desisyon namin ni Arya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Arya na mahigpit. O siya, mag-iingat na lang kayo sa pupuntahan ninyo, ha? Bilim pa ni Lolo Berting. Sigurado po ba kayong ayaw niyo talagang sumama sa amin, Lolo? Tanong naman ni Arya sa matanda. Gustuhin ko man apo ay hindi maaari. Ayokong isipin ni Don Ronaldo na kinukonsinti ko kayo sa desisyon niyong pagtatanan at mas mapapabilis ang inyong pag-alis kung hindi niyo ako kasama. Salamat po, Lolo. Mag-iingat po kayo palagi. Sabit naman ni Gabriel. Kinuha na ni Arya at Gabriel ang kanilang mga gamit at nagsimula ng lumarga papuntang terminal ng bus. Halos kalahating araw din ang kanilang binahe papunta sa lugar na kanilang titirahan. Malayo ito sa kabihasnan kaya safe sila dito at siguradong walang nakakakilala sa kanila. Nagpakasal agad sina Arya at Gabriel, kahit sa uwes lamang, upang mas lalong tumibay at maging legal ang kanilang pagsasama. Kahit pa sabihing sekreto lamang ang kasal nila, makalipas ang ilang buwan matapos ang kanilang kasal, ay nagdalang taon na si Arya. Paano kung malaman ni Don Ronaldo ang tungkol sa pagtatanan ng kanyang anak na si Arya at ng tauhan na si Gabriel? Paano ang magiging reaksyon nito kapag malaman niyang nagbunga na ang pagsasama ng dalawa? Matanggap pa kaya ni Don Ronaldo ang anak? O mas mananaig ang pagiging gahaman nito sa kapangyarihan at ari-arian? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! How's everything about sa pag-aaral mong sumakay ng kabayo? Istriktong tanong ni Don Ronaldo sa nag-iisang anak niya at heredera ng Hacienda de la Vega na si Arya. Okay naman, Dad. Tipid na tugon naman ni Arya. Sigurado ka ba? Tanong muli ng Don na tila may laman ng salita. Napatitig naman si Arya sa ama na tila nagtatanong ang mga mata. Kung okay lang, bakit nag-resign ang instructor mo? Nakataas ang noo ni Don Ronaldo habang nakatitig kay Arya. Po? Nagtaka namang tanong balik ni Arya. Hindi ko na alam kung paano ka titino, Arya, sa pag-aaral ng pagsakay ng kabayo. Sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan mong matuto. Simulan mo sa kung paano sila mapapaamo at kausapin. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ko at ikaw lamang. Wala nang iba pa. Kaya kinakailangan mong matuto ng mga bagay sa paghahawak ng mga lupain natin. At isa dito ang pagsakay ng kabayo dahil kailangan mong ikutin ang mga properties natin. Of course, not all the time naman ay kailangan sumakay ka ng sasakyan. Naiintindihan mo ba? Medyo mataas ang tono ng boses ni Don Ronaldo. Napaindak naman sa kinauupuan niya si Arya. Tunay na matapang ang kanyang ama kaya naman maraming mga tauhan sa hasyenda ang natatakot dito. Maging siya ay napakalaki ng takot dito kaya naman alinman ang iutos ng ama ay kailangan niyang sundin. Kaso nga lang kung minsan ay hindi maiwasan ni Arya ang hindi sumuway sa ama, lalo na kung talagang ayaw niya ng ginagawa niya. May pagka-spoiled brat din kasi si Arya minsan dahil lumaki siyang walang nanay. Tawagin si Berting, utos ni Don Ronaldo sa mayordomo. Masusunod po, tugon nito. Saglit pa ay pumasok na si Lolo Berting. Magandang gabi po, Don Ronaldo. Bati ng matandang si Lolo Berting. Hindi ba may ipinapasok ang apo mo dito sa hasyenda? Tanong ni Don sa matanda. Opo. Pues pwede na siyang magsimula bukas na bukas din. At simula bukas ay siya nang magtuturo kay Arya kung paanong sumakay ng kabayo. Mariing sambit ni Don Ronaldo. Salamat po, Don Ronaldo. Sambit ni Lolo Berting. Makakaalis ka na. Sambit naman ni Don Ronaldo.
Naiwan naman si Arya na naka-ismid at nahuli siya ng kanyang ama. What's with that face, Arya? Just tell me straight kung ayaw mong matutunan ng paghawak ng hasyenda. I can easily book a ticket for you para lumipad ng Amerika. At tumayo na doon si Don Ronaldo. Naiwan namang mag-isa si Arya sa salas at napabuntong hininga na lamang siya. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ng kanyang personal yaya dahil sa utos na rin ng kanyang ama. Kaya naman ay wala sa mood si Arya na pumunta ng rancho. Pagkarating ni Arya ay naroon na pala ang kanyang ama. Good morning, anak. Magiliw na bati ni Don Ronaldo na may pagawad pa ng braso kay Arya. Lumapit naman si Arya sa kanyang ama at niyakap ito. Good morning, Dad. Bati naman ni Arya sabay halik sa pisngi ng ama. Kahit istrikto si Don Ronaldo kay Arya ay sweet pa rin naman ito sa anak dahil nag-iisa lamang ito at mahal na mahal nito si Arya. Are you ready? I am going to watch you today. Sambit ni Don Ronaldo. No, Dad! Natatawang tutol ni Arya. Why not? Natatawa ding tanong ni Don Ronaldo. Nahihiya po ko. What? Bakit ka naman mahihiya, anak? Hindi naman makasagot si Arya dahil ang totoo niyan ay hindi siya makapagmaldita sa magtuturo sa kanya kung naroon ang daddy niya para panoorin siya. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo Berting kasama ang apo nito na si Gabriel. Nagtama ang mga mata ni Arya at ni Gabriel. Tila bumagal ang galaw ng mga tao sa kanilang paligid. May kakaibang naramdaman si Arya na hindi niya maintindihan at ganun din si Gabriel. Arya! Tawag ni Don Ronaldo tsaka panatauhan si Arya. Yes, Dad? Mabilis sa tugon ni Arya. Kilala mo naman si Berting, hindi ba? Opo. Bumaling si Don Ronaldo kay Lolo Berting. Pwede mo bang ipakilala ang apo mo, Berting? Tanong ni Don Ronaldo. Opo. Si Gabriel po, Don Ronaldo. At Lady Arya. Nag-iisa ko pong apo. Hayag ni Lolo Berting. Magalang naman na yumuko at bumati si Gabriel. Magandang umaga po, Don Ronaldo at Lady Arya. Ako po si Gabriel. Sambit nito. Tumangutango naman si Don Ronaldo. At si Arya naman ay hindi na makatingin pa ng diretso sa binatang kaharap. Masisigurado mo bang matuturuan mo ang anak ko kung paano sumakay ng kabayo sa loob lamang ng isang linggo? Tanong ni Don Ronaldo kay Gabriel. Natigilan naman saglit si Gabriel. Kaya naman po, Don Ronaldo. Yun po kung mabilis pong matuto ang anak ninyo. At syempre kung gusto rin po niya. Diretsong sambit naman ni Gabriel. Biglang siniko ni Lolo Berting ang apong si Gabriel. Tiningnan naman ni Don Ronaldo si Arya dahil may punto naman ang sinasabi ni Gabriel. Samantala, ang kislap sa mga mata ni Arya nang makita si Gabriel ay napalitan ng kulog at kidlat dahil sa inis nang marinig ang mga sinabi nito. Inirapan ni Arya si Gabriel at napangisi naman ito. Okay, pwede na siguro kayo magsimula. Sambit ni Don Ronaldo na may pagbalakpak pa ng kamay. Kinuha na ni Gabriel ang kabayong gagamitin ni Arya sa pag-iensayo. Naupo naman doon si Don Ronaldo sa ilalim ng punong mangga upang may lilong. Tanaw lamang ang dalawa. Si Eddie ang pangalan niya. Bago mo sakyan ang kabayo, kailangan kausap-usapin mo siya at kamustahin ang araw niya. Kung malungkot ba siya o masaya o... Enough! Dami mo namang sinasabi. Magsimula na tayo, ang init Pagtataray ni Arya. Pinutol niya ang sinasabi ni Gabriel. Natigilan naman bigla si Gabriel at bumaling na lamang kay Sedi. Hi Sedi! Kamusta ka? Kamusta ang tulog mo? Katulog ka ba ng maayos? Mag-iensayo tayo ngayon ha? Kaya iingatan mo si Miss Taray. Si Lady Arya pala. Pang-aasar pa ni Gabriel. Anong sinabi mo? Mataray na tanong ni Arya. Wala po, Lady Arya. Pigil na pigil ang tawa ni Gabriel. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili at natutuwa siyang asarin si Arya. Sumakay na si Arya sa kabayong si Sedi. Samantala ay may tumawag naman kay Don Ronaldo kaya naman tumalikod na muna ito at naging busy sa kausap. Sa hindi inaasahang pangyayari, pag-akyat ni Arya ay biglang nagwala si Sedi.
Sa pag-indak ni Sedi ay napamalay ang hawak ni Arya sa ulo at leeg nito at nahulog ang dalaga. Sakto namang pagharap ni Don Ronaldo kaya naman nataranta ito at nagmamadaling pinuntahan si Arya. Ganon din si Lolo Berting at iba pang mga tauhan. "Lady Arya!" sigaw ni Gabriel at mabilis namang nasalo si Arya. Nakita na lamang ni Arya ang sarili sa mga bisig ni Gabriel at nagtama muli ang kanilang mga mata. Halos 20 segundo siguro silang magkatitig. Naramdaman na lamang ni Gabriel ang kabig ni Don Ronaldo. "Are you okay, Iha?" Tanong agad nito nang ibaba na ni Gabriel si Arya. Natauhan naman si Arya at bumaling sa ama. Yes, Dad. I'm okay." Sabay irap kay Gabriel. Napataas naman ang dalawang kilay ni Gabriel at nagtaka kung bakit nagagalit pa sa kanya si Arya gayong tinulungan lang naman niya ito. "Ano bang nangyari?" tanong ni Don Ronaldo kay Gabriel. "Nag-amok po si Sedi," tugon naman ni Gabriel. Hinimas-himas ni Don Ronaldo ang kabayang si Sedi at maya-maya pa ay sinakyan ito. Inikot ni Don Ronaldo ng bahagya ang rancho. Yung natatanaw lamang siya nila Arya. Saglit pa ay bumalik na rin ito. "Okay naman si Sedi," sabit ni Don Ronaldo pagkababa nito. "You just have to be gentle, anak. Huwag mong iparamdam kay Sedi kung naiinis ka," dagdag pa ng Don. Hindi naman nagsalita si Arya, tumingin na lang ng diretso sa kabayong si Sedi. "Let's do this, Sedi. Please be nice to me," sambit ni Arya habang hinahaplos-haplos ang balahibo ni Sedi. Saglit pa ay nakasakay na si Arya kay Sedi. "Gabriel!" tawag ni Don Ronaldo. "Po?" "Sumakay ka na rin para makasigurado tayo na hindi na mag-aamok si Sedi. Alalayan mo muna pansamantala si Arya habang hindi pa siya natututo," utos ni Don Ronaldo. "Dad!" pagpigil ni Arya sa ama. "I need to go, may meeting pa ako by lunch." Hindi naman pinansin ni Don Ronaldo ang amok ni Arya at diretso nang umalis. Napayuko na lamang si Arya at nakaramdam ng pagkalungkot. Ganito na lang palagi ang daddy niya sa kanya. Paladesisyon. Nagulat na nga lamang siya nang makita niya si Gabriel na dahan-dahang hinahatak si Sedi. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Arya. "Magsimula na po tayo, Lady Taray." "What did you just say again?" Hindi naman sumagot si Gabriel. Sa halip ay sumipol-sipol na lamang. Naiinis tuloy lalo si Arya sa ginagawang pang-aasar ng binata. Sa kanilang dire-diretsong paglalakad ay napadpad sila sa kakahuyan. "Kanina pa tayo naglalakad pero hindi mo pa ako tinuturuan mag-ensayo. Where the hell are we?" Mataray na tanong muli ni Arya. "Ayun na nga, Lady Arya. Sa pagmumuni-muni natin para mawala yung katarayan nyo, ayan at galit ka pa rin. Sinabi ko naman na sa inyo, nararamdaman ni Sedi kung ano man ang nararamdaman ninyo. Kung galit ka pa rin at naiinis, yun din ang mararamdaman ni Sedi. Magiging irritable siya at maaaring maging agresibo." Sino ba naman na hindi maiinis? Kanina mo pa ako binubwisit. If I know, binulungan mo si Sedi kanina para ilaglag ako. Talaga ba, Lady Arya? Hindi ka pa magpapasalamat at sinalukat na? Sinadya mo talaga yon para makachancing. Pervert. Nako, Lady Arya. Huwag niyo ako nasasabihan ng manyak dyan. Baka gusto niyong makita kung paano ako maging manyak. Nagulat si Gabriel sa ginawang pagtili ni Arya. Uy, shh! Lady Arya, baka may makarinig sa'yo. Ngumisi bigla si Arya at tumawa ng malakas. Umirap na lang si Arya kay Gabriel at nagsimula ng palakarin ng kabayo. Napangisi rin si Gabriel at napatawa na lang sa ginawang pagprank ni Arya. Kinabahan din kasi siya sa ginawang pagsigaw ng dalaga. Sumunod na lamang si Gabriel sa direksyon na pinuntahan ni Arya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila ng rancho upang kumuha si Gabriel ng isa pang kabayo. Pagkasakay ni Gabriel sa kabayo, ay pinakitaan niya si Arya ng isang malupit na pagpapatakbo ng kabayo habang iniikot-ikot ang rancho.
Namangha naman si Arya at napanganga sa ginawa ni Gabriel. Napakagaling nitong magpatakbo ng kabayo na tila ba'y lumalaban nito ng karera. Sa pagtunganga ni Arya, hindi niya napansin na huminto na pala sa kanyang harapan si Gabriel. Ready na po ba kayo? Total, nakapag-warm up na naman kayo ni Sedi kanina. Tanong ni Gabriel. Ha? Sige. Bahagya namang makasagot si Arya. Sabayan niyo ang aking pagpapatakbo, Lady Arya. Tumangutang naman si Arya at sinabayan ang pagpapatakbo ni Gabriel. Sa una ay mabagal pa. Hanggang sa tumagal ay bumilis na ang pagtakbo ni Arya at ni Gabriel. Hanggang sa na-e-enjoy na nga ni Arya ang pagpapatakbo kay Sedi. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang ngunit ibang kasiyahang nararamdaman niya sa pagtuturo ni Gabriel kumpara sa mga naunang nagturo sa kanya. Nagigiliw si Arya at nalilibang. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakakasabay na kay Gabriel sa pangangabayo. Napadpad naman sila sa kakahuyan. Saglit silang tumigil sa may batis at nagpahinga doon upang makainom na rin pati ng mga kabayo. Hinatak dahan-dahan ni Gabriel ang dalawang kabayo sa may gilid ng batis. Hinaplas-saplas ni Gabriel ang ulo ng kabayo habang umiinom ito. Napatitig na naman si Arya. Saglit pa ay nahuli ni Gabriel ang kanyang mga mata, kaya naman mabilis siyang umiwas. Lumapit naman si Gabriel. Basa ko sa mga mata mo kanina na napipilitan ka lamang sa pag-iensayo. Sinimulan na ni Gabriel na daldalin si Arya. Manahimik ka nga, wala kang alam. Mataray na sagot ni Arya. At tingnan niyo, Lady Arya, hindi ka pa rin tapos sa katarayan niyong yan. Umirap lang si Arya. Bumalik na nga lang tayo, pagod na ako. Hindi na nagsalita si Gabriel at kinuha na lamang ang dalawang kabayo. Bumalik na sila ng rancho. Sumalubong si Lolo Berting at inalalayan si Arya upang makababa. Saglit pa ay hiningal bigla ang matanda. Nagmadali namang lumapit si Gabriel. Lolo, napapano po kayo? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Natakot naman si Arya at hindi alam ang sasabihin at gagawin. Medyo hinihinga lang ako, apo. Tugon ni Lolo Berting. Mabilis namang pinaupo ni Gabriel ang matanda at binigay ang tubig na dala niya. Pagkainom ng tubig ay umayos-ayos na ang paghinga ni Lolo Berting. Okay na po ba kayo, Lolo? Oo, apo. Salamat. Is everything okay now, Lolo Berting? Or tatawag pa ako ng ambulance? Natataranta namang tanong ni Arya. Nako, hindi na, iha. Okay lang po ako, Lady Arya. Maraming salamat po. Sigurado po kayo, Lolo? Muling tanong ni Gabriel. Oo naman, apo. Napagod lang ako sa pagpapakain ng mga hayop kanina. Kasi wala yung katulong Umuwi ng probinsya. Sana hinintay po ninyo ako. Ano ka ba? Okay na ako. At saka isa pa, may iba kang trabaho. Hindi naman ito ang toka mo. Lolo talaga. Kahit naman po saan dito sa rancho, trabaho ko na po. Kaya nga po ako nandito para mapagaan ang trabaho ninyo Samantala, nakikinig lamang si Arya. Nakokonsensya siya sa part na siyang kasama ni Gabriel ng mga oras na sana ay natutulungan ng binata ang kanyang lolo. Bagamat trabaho ni Gabriel na turuan siya ng mga bayo ay hindi naman maiwasan ni Arya ang makonsensya. Nagmana kasi si Arya sa kanyang ina. Maawain sa mga tao lalo na sa mga tauhan ng asyenda. Ang hindi lang maintindihan ni Arya ay kung bakit kumukulo ang dugo niya kay Gabriel nang una niya ito makita. Ngunit ngayon ay parang isang bituin si Gabriel sa kanyang paningin dahil sa taglay nitong pagiging mabait at mapagmahal na apo. Na-amazed si Arya nang makita niya kung paanong mag-alala si Gabriel sa kanyang lolo. Napaisip tuloy si Arya. Lady Arya, ihahatid ko na po kayo. Pagbasag ni Gabriel sa pakikipag-usap ni Arya sa kanyang kalooban. Ha? Sige. Dire-diretso nang lumakad si Arya habang nakasunod naman si Gabriel. Sobrang hiyang nararamdaman ngayon ni Arya at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Naiilang siya na nararamdaman niya ang presensya ni Gabriel at hindi lamang ito basta-basta presensya ng binata dahil kasunod lamang niya ito. Kapwa naman nangangapa ang dalawa sa isa't isa. Walang gustong magsalita dahil busy si Gabriel na nagpapalingalinga sa paligid.
Hanggang sa makarating na si Arya sa baba ng hagdan ng mansyon. "Thank you," sambit ni Arya kay Gabriel na hindi man lang nalingon ng binata. Napangisi naman si Gabriel at umalis na rin upang balikan ang kanyang lolo Berting. Umuwi na rin sila kalaunan pagkatapos ng iba pang trabaho. Doon lamang din ang bahay ng maglolo sa loob ng asyenda kaya kahit anong oras ay pwede na silang umuwi. Nang kinagabihang ding yon, "Ayan, Lolo, pinagluto ko po kayo ng paborito ninyo. Ginisang ampalaya sa itlog at kamatis. Kumain po kayo ng marami nang hindi kayo mabilis mapagod," sambit ni Gabriel habang naglalatag ng mesa. "Salamat, Apo, ha. Mapaparami talaga ang kain ko nito at paborito ko yung ulam. Aba, at masarap ang luto ng aking apo." Napangiti naman si Gabriel. Habang kumakain sila, hindi naman maiwasan ni Gabriel ang hindi mapatanong tungkol kay Ana. "Sadya po bang matara yung anak ng amo natin, Lo?" "Ah, si Arya ba? Mabait namang bata yon, lalo pa nung nabubuhay pa ang mommy niya. Kasama siya nung maliit pa sa tuwing magpapakain ng mga tauhan. Madalas kasi magluto ang mami ni Arya para sa amin tuwing matatapos ng linggo. Pero simula nung mawala ang mami niya ay malaki din ang naging epekto sa kanila ng daddy niya. Bihira nang lumabas ng mansyon si Arya at si Don Ronaldo naman ay madalas lumalabas ang bansa dahil nilibang na lamang ang kanyang sarili sa mga negosyo at trabaho. Kaya pala akala mo pa sa ng mundo ko makasimangot. Makukuha mo din yung ugali ni Lady Arya, Apo, naniniwala ako." Napangiti naman si Gabriel. Ngiting hindi niya rin maipaliwanag ngunit sa sinabi ni Lolo Berting ay tila nagkaroon siya ng pag-asa na mapalapit sa dalaga. Samantala, sa kwarto naman ni Arya ay hindi makatulog ang dalaga. Sa tuwing pipikit siya ay naiisip niya ang ginawang pagsalo ni Gabriel sa kanya. Hindi rin mapigilan ni Arya ang hindi maisip ang matatamis na mga ngiti ni Gabriel. Lady Taray. Lady Arya pala. Natatawa si Arya kapag naaalala niya ang ginagawang pambubwisit ni Gabriel sa kanya. Tinampal niya pa nga ng bahagya ang kanyang pisngi. "Ano ka ba, Arya? Tigil-tigilan mo na yan." Kinakausap ni Arya ang kanyang sarili. Nakatulugan na lamang ni Arya ang pag-iisip patungkol kay Gabriel. Kinabukasan ay maagang nagising si Arya at excited nang pumunta ng rancho. Pagbaba niya ay naabutan niya si Don Ronaldo na kumakain ng almusal. "Oh, Iha, ang aga mo yata today." Maaga po kasi ako nakatulog kagabi." That's good. At least diba natuto ka na? Come and have breakfast with me. Hindi kasi kita masasamahan mamaya sa ensayo mo due to my loaded appointments. Next time na lang, anak, ha? Malay mo naman matuto ka na kaagad. Then we will go horse riding together. Okay ba yon?" Ngumiti naman ng tipid si Arya at naupo na ng mag-almusal. Habang kumakain sila ay wala pang 5 minuto ay may tumawag na kay Don Ronaldo. At kinailangan na nitong umalis. "I have to go, Iha." Humalik si Don Ronaldo kay Arya sa noo at umalis na. Naiwang mag-isa si Arya sa hapagkainan. Nawalan na rin ng gana kaya naman hindi niya na itinuloy ang pagkain at dumiretso na sa rancho. Pagdating doon ay naabutan ni Arya na nagpapakain ng mga hayop si Lolo Berting. "Good morning po, Lolo Berting." Bati ni Arya sa matanda na nakatalikod kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. "Ay, kayo ho pala, Lady Arya, magandang umaga po." Nagulat namang tugon ni Lolo Berting. Arya na lang po, Lolo Berting, okay na po ako roon." Baka po mapagalitan kami ng iyong ama." "Naku, wala po yun sa kanya. Hindi lang po talaga ako sanay na tinatawag ng ganun kaya kahit Arya na lang po, okay na po ako." Sige po. Arya." Bahagya ng bigkasin ni Lolo Berting ang pangalan ni Arya. Napangiti naman si Arya at lumingalinga sa paligid na tila may hinahanap. Lolo Berting, nasan po kaya si Gabriel?" Hindi na napigilan ni Arya na hindi magtanong. Nasaan na nga bang batang yun? Lumingalinga si Lolo Berting upang hanapin si Gabriel ngunit hindi niya ito makita. Saglit pa ay may narinig silang boses na nagtatawanan. Si Gabriel at ang katulong na si Sandra na madalas sa hardin na mamalagi.
Parang nakaramdam naman ng inis si Arya nang makitang masayang dalawa. Tumikim si Arya. Baka nakakalimutan mong trabaho mo kaya ka tinanggap ni Daddy dito. Pagtataray ni Arya. Natigilan naman si Gabriel at si Sandra. Magandang umaga po, Lady Arya. Bati ni Sandra at mabilis na ring umaskapo dahil sa takot na mapagalitan. Humawak naman si Gabriel sa kanyang batok at halatang napahiya sa sinabi ni Arya. Shall we? Mataray na tanong ni Arya kay Gabriel sabay irap. Nawala na sa mood si Arya at hindi na kinakausap pa si Gabriel. Hanggang sa maihanda na ni Gabriel ang gagamitin nilang kabayo para sa pag-iensayo ay hindi pa rin nagsasalita si Arya at nakasimangot pa rin ito. Okay lang po ba kayo? Hindi na natiis si Gabriel na hindi magsalita. Hindi naman nagsalita si Arya at nanatiling tahimik at nakabusangot ang mukha. Sumakay na si Arya kay Sedi nang walang tulong ni Gabriel. Napailing na lamang si Gabriel dahil tutulungan sana niya si Arya ngunit tinabig nito ang kanyang kamay. Nagulat na lang si Gabriel nang biglang pinatakbo ni Arya si Sedi. Pagsakay nito ng kabayo mismo. Sumunod naman kaagad si Gabriel sa pag-aalala na kung baka mapano si Arya. Maya-maya pa ay napapansin na ni Gabriel na nag-aamok na ulit si Sedi. Sumigaw si Arya sa takot. Tulong! Daddy! Nabilis na inunahan ni Gabriel si Sedi sa pagtakbo. Kitang-kita niya ang kaba at takot sa mukha ni Arya. Gabriel, do something! Lady Arya, kumalma po kayo! Mabilis na hinarang ni Gabriel ang kabayong gamit niya sa daanan ni Sedi. At sa kabutihang palad ay napahinto naman ito sa pagtakbo. Muling napatili si Arya sa nerbiyos kasabay ng kanyang pagpikit. Sa pagmulat ni Arya ay nagulat siya nang makitang tumigil na nga sa pag-aamok si Sedi. Agad namang bumaba si Gabriel upang tulungan si Arya na makababa. Ayos lang po ba kayo, Lady Arya? Nag-aalalang tanong ni Gabriel kay Arya. Bahagya namang tumango si Arya. Binalikan naman ni Gabriel si Sedi upang amuhin. Anong nangyari sa'yo? May masama ba sa pakiramdam mo? Ayos ang bang tulog mo? Sunod-sunod na tanong ni Gabriel sa kabayong si Sedi. Tanging halinghing naman ang tugon nito. Okay ka na ba? Muling tanong ni Gabriel habang hinahaplas-haplas ni Gabriel ang balahibo ni Sedi. Napalinga naman si Gabriel kay Arya at nahuli niyang nakatitig si Arya sa kanya. Napahiya naman si Arya kaya inalis nito kaagad ang tingin niya kay Gabriel at bumaling sa kabilang ibayo. Pagkatapos ng nangyari ay nagpasya na si Gabriel at Arya na bumalik na lamang ng rancho at doon na lamang magsanay. Pinatatakbo nila ng bahagyang mga kabayo upang maiwasan ang pag-aamok nito. Gabriel, salamat ha, biglang sabit ni Arya. Nagulat naman si Gabriel sa sinabi ni Arya. Wala po yun, Lady Arya. Ginagawa ko lamang po ang trabaho ko. Arya. Arya na lang itawag mo sa akin. Sabi mo yan ha. Buti wala kang topak ngayon. Anong sabi mo? Wala. Sarap mong asarin, alam mo. Umirap lang si Arya at biglang pumasok sa kanyang isipan ang katulong na kausap ni Gabriel. Talaga bang mahilig kang mang-asar? Like how you're teasing Sandra? Sandra? Sino Sandra? Kumunot ang noo ni Gabriel dahil hindi naman niya kilala ang tinutukoy ni Arya. Come on, hindi mo siya kilala? Pero ang sarap ng tawanan niyo kanina. Muntik mo na nga makalimutan ang trabaho mo. Yung kausap ko ba kanina ang tinutukoy mo? Who else? Di ko naman siya inaasar eh. May tinanong lang ako sa kanya. Sabi ko kung close sila ni Lady Taray tapos nagtanong siya kung sino yon. Di sinabi ko kung sino, ayun, natawa siya. Namala naman ang pisngi ni Arya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ngunit nakakaramdam siya ng hiya na isiping naghaharutan ng dalawa gayong siya naman palang pinag-uusapan. Bakit pa kasi Taray ang tawag mo sa akin? At saka, anong meron kung close kami ni Sandra? Patay mali siya na tanong ni Arya. Hindi naman nakasagot si Gabriel. Did you hear me? Tanong muli ni Arya.
Bakit ba kasi ang taray mo palagi? Parang pasan mo ang mundo eh. Tapos palagi ka pang nagagalit sa akin. Sadya bang ganyan ka? Umirap na naman si Arya. Tingnan mo, galit ka na naman. Angal naman ni Gabriel. Anong meron kay Sandra at bakit kailangan mo siyang tanungin kung close ba siya sa akin? Hindi pa rin matigil si Arya sa pagtatanong tungkol kay Sandra. Natigilan naman saglit si Gabriel dahil hindi niya malaman kung ano ang isasagot kay Arya. Maya-maya pa ay tiningnan niya si Arya sa mga mata. Tatanong ko lang sana kay Sandra kung anong pwedeng gawin para makuha kong loob mo. Diretsong tugon ni Gabriel. Natigilan din si Arya at nabigla sa sagot ni Gabriel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at tila nais nitong tumalon palabas. Ang ibig kong sabihin para sana hindi ka na nagagalit sa akin. Mahirap kasi magturo kung palagi kang nagagalit, 'di ba? Pagpapalusot pa ni Gabriel. Hindi na nagsalita si Arya at bumaling na lamang ng tanaw sa malayo. Isang oras pa ang lumipas sa kanilang pag-iensayo ay nagpahatid na rin si Arya sa mansyon dahil pagod na ito. Simula noon ay naging magaan ang kalooban ni Arya kay Gabriel. Hindi na siya nagsusungit dito. Nalilibang si Arya sa mga ginagawa ng maglolo sa araw-araw na kasama niya ito. Kung noon ay walang pakialam si Arya sa mga hayop, ngayon ay unti-unti niya nang minamahal ang lahat ng alaga nila sa rancho. Kalaunan ay natuto na rin si Arya na sumakay ng kabayo at tuwang-tuwa naman si Don Ronaldo nang minsan ay pinanood niya kung paanong mga bayo si Arya. At dahil naging madalas na nga ang pagiging abala nito sa kanyang mga negosyo at kumpanya, ay madalas nagkakasama si Arya at Gabriel. Tuluyan ang nahulog ang loob ni Arya sa binata ngunit hindi niya yun pinaalam ni pinahahalata. Ganon din si Gabriel na sadyang iniibig na si Arya kahit nung una pa lang niya itong nakita. Dala ng hiya at pag-aalalang iwasan siya ni Arya ay hindi na lamang din niya ipinaalam. Iho, napapansin ko lang nung mga nakaraan. Masyado yata kayo nagkakalapit ni Arya. Sambit ni Lolo Berting kay Gabriel habang naglalakad sila pa uwi ng bahay. Magkaibigan lang po kami, Lolo. Wala namang masama kung ganoon na po. Ipapaalala ko lang sana sa'yo. Amo natin si Arya. Kahit malapit siya sa atin, iba ang ugali ni Don Ronaldo. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya, ay tigilan mo na. Narito tayo upang magtrabaho. Hindi para maghanap ng problema at sakit sa ulo. Sermon pa ni Lolo Berting. Nakaramdam si Gabriel ng kalungkutan. Tama ang sinabi ng kanyang lolo. Magkaiba sila ng estado ng buhay ni Arya kaya kahit anong mangyari ay hindi siya maaaring maging karapat-dapat para dito. Napag-isip-isip ni Gabriel na iwasan na lamang si Arya at pigilan ang nararamdaman para sa dalaga. Kaya naman hindi na siya lumalapit dito. Kapag dumadating si Arya ay bigla siyang aalis na kunwari ay may kukunin sa bayan o kukumpunihin. Gabriel! Tawag ni Arya sa binata nang matsyempohan niya ito sa rancho. Lumingon lamang si Gabriel at dumiretso sa kulungan ng mga kabayo. Sumunod naman si Arya sa kanya. Gabriel, anong problema mo? Iniiwasan mo ba ako? May inis sa tanong ni Arya. Nanatiling tahimik naman si Gabriel at nagbisibisihan na sa kanyang ginagawa. Lumapit naman si Arya dito at hinatak ang braso ng binata. Ano ba, Gabriel? Kausapin mo naman ako. May kailangan po ba kayo? Marunong naman na po kayong mga bayo, di ba? Ano pong iuutos nyo, Lady Arya? Isang hagupit na sampal ang ginawad ni Arya kay Gabriel. Nabigla naman si Arya sa kanyang ginawa. I'm sorry, Gabriel. Hindi ko sinasadya. May kailangan pa po ba kayo? Stop! Tell me what's wrong, Gabriel. I'm being nice to you. Okay na tayo, diba? What's this? Tsaka, yung pagtawag mo ng lady na yan. Anong gusto mong iparating, ha? Why are you avoiding me? May lungkot sa tono ng boses ni Arya. Napayuko naman si Gabriel at nanatiling tahimik. Nahihirapan ako, Gabriel. Simula nung palagi mo akong iniiwasan, hindi na ako mapakali.
Palagi kang nasa isip ko. Palagi kang laman ng panaginip ko. Nalulungkot ako kapag wala ka sa paningin ko. Ikaw ang palaging hanap ko. Hindi na nakapagsalita si Arya dahil nagulat na lamang siya nang bigla siyang siniil ng halik ni Gabriel. Halik na hindi niya tinutulan. Bagkos ay sinabayan pa ni Arya at mas lumalim pang paglapat ng kanilang mga labi nang pinulupot na ni Arya ang kanyang braso sa batok ni Gabriel. Saglit pa ay huminto na sila. Hinigit ni Gabriel ang kamay ni Arya at isinakay ito sa kabayo. Pagkasakay ni Arya ay sumakay din si Gabriel. Bumilis ang tibok ng puso ni Arya dahil sobrang dikit na sila sa isa't isa. Pinatakbo na ni Gabriel si Sedi at dumiretso sila sa kakahuyan. Tumigil sila sa tuktok ng isang burol kung saan makikita ang magandang tanawin ng buong hasyenda. Dito na nakaramdam ng hiya si Arya sa nangyayaring halikan nila ni Gabriel. Gusto kita, Arya. Kahit nung una pa lamang kitang nakilala. Biglang sambit ni Gabriel. Lakas loob na siyang nagtapat kay Arya dahil hindi na rin niya mapigilan ng sarili na kimkimin pang nararamdaman para sa dalaga. Hinawakan naman ni Gabriel ang baba ni Arya at itinapat sa mukha niya. Sorry kung sinubukan kong iwasan ka. Natakot kasi ako dahil iniisip ko na taliwas tayo ng nararamdaman. Mahal kita, Arya. At mas lumalalim pa yun sa tuwing nakikita at nakakasama kita. Mata sa matang sambit ni Gabriel. Mahal din kita, Gabriel. At hindi ko na kaya pang itago yun. Pero natatakot ako about that. What if malaman niyang tungkol sa atin? What if paghiwalayin niya tayo? Palayasin niya kayo ni Lolo Berting? Hindi niya malalaman, Arya. Itatago na muna natin ang relasyon na to. Are you sure? Hindi ka ba magsasawa sa akin kung pansamantalang itatago na muna natin ang relasyon nating dalawa? Kaya mo bang magpanggap na parang wala lang if nandyan si Daddy? Lahat kaya ko. Basta para sa'yo, mahal. Tugon ni Gabriel sabay pisil sa matangos na ilong ni Arya. Mahal? Ang sarap naman pakinggan. I remember my mom. She used to call me that way. Bumaling si Arya sa malayong tanawin. Ayaw mo ba? Pwede naman na iba na lang itawag ko sa'yo. No, it's okay. Sa totoo lang ay, mas napamahal ka sa akin, Gabriel, nang makita ko sa'yo ang lahat ng good traits ni Mommy. I don't know, pero you're like a fallen angel from the sky na ginawang instrument ni God para makaalis ako sa sarili kong misery. I had a lot of pains and struggles simula nang mawala si Mommy. Then I met you. You put colors to my black and white life. Ikaw ang nagbigay ng saya sa buhay ko at hindi ko na alam ang gagawin ko kapag hinayaan pa kitang mawala. Mahal kita, Gabriel. Mahal. Pagkatapos ng mga salitang yon ay hinalikan muli ni Gabriel ang malalambot na mga labi ni Arya. Saglit lamang ang halik na iyon at pagkatapos ay hinalikan siya ni Arya sa noo. Dumaan ang mga araw na napanatili ni Arya at Gabriel ang kanilang lihim na relasyon sa lahat ng mga tao sa asyenda, maging kay Don Ronaldo. Pero hindi kay Lolo Berting na malakas ang kutob at pakiramdam dahil sa palagi niya napapansing kakaibang kinikilos ni Gabriel. Lalo pa nang mahuli niya sa akto ang dalawa na naghahalikan sa kakahuyan. Gabriel! Sigaw ni Lolo Berting. Napahiya si Arya at Gabriel kaya naman mabilis silang naghiwalay at kumala sa pagkakayakap. Lolo! Sabit ni Gabriel. Galit na lumapit si Lolo Berting. Ihatid mo na si Arya sa mansyon at bumalik ka na sa trabaho mo. Ang tanging sambit na ni Lolo Berting at akmang tatalikuran ng dalawa. Nagulat na lamang si Lolo Berting nang biglang humarang si Arya sa daraanan niya. Lolo Berting, please po, huwag niyo po sana kami isusumbong kay Daddy at huwag po kayo magagalit kay Gabriel. Nagmamahalan po kaming dalawa at hindi po namin kayang pigilan yon. Iha, hindi mo alam ang sinasabi mo. Bata pa kayo ng apo ko at hindi niyo alam ang pinasok yung gulo. Kilala ko ang daddy niyo, Lady Arya, at ayoko mawala ng trabaho. Biglang lumuhod si Arya.
Mahal, sabit ni Gabriel dahil sa pagkagulat sa ginawa ng nobya. Nagmamakaawa po ako, Lolo Berting, please. You know how much I suffered and been abandoned simula nung mawala si Mommy. But with Gabriel, I found happiness. Dad was so busy at walang oras para sa akin, pero si Gabriel, pinaramdam niya sa akin na may halaga pa rin ako. I was so hopeless, Lolo, na parang gusto ko na lang mamatay. Pero nakilala ko po si Gabriel. Lahat ng yun nagbago. Kaya sana naiintindihan po ninyo kami ng apo ninyo. Mahal po namin ang isa't isa at hindi ko po kakayanin kung iiwasan akong muli ni Gabriel. Umiiyak na pagmamakaawa ni Arya. Tumayo ka, Iha. Sambit ni Lolo Berting sabay inilalayan si Arya na tumayo. Napailing na lamang si Lolo Berting sa ginawa ni Arya. Hindi na siya makatutol dahil kitang-kita niya kung gaanong kamahal ni Arya ang kanyang apo na si Gabriel. Sa totoo lang, natatakot ako para sa apo ko. Sa maaaring gawin ni Don Ronaldo, oras na malaman niyang tungkol sa relasyon ninyo. Hindi matatanggap ng daddy niyo kapag nalaman niyang si Gabriel na sarili niyang trabahador ang inyong kasintahan. Kakayanin namin, Lolo. Magsisikap ako. Sa ngayon, titiisin na muna namin na ilihim ang relasyon naming dalawa ni Arya. May awa ang Diyos. Makakaipon din ako at magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Don Ronaldo ang tungkol sa amin. Napangisi naman si Lolo Berting. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Alam kong hindi ko na maaawat ang bugso ng inyong mga damdamin. Isa pa, masaya ako nakikita na masaya na ulit si Lady Arya na kasama ka, Gabriel. Mag-iingat na lang kayong dalawa palagi. Siya nga pala, uuwi na maaga si Don Ronaldo ngayong araw. Kaya maaga mong ihatid si Lady Arya sa mansyon bago pa man dumating ang daddy niya. Opo, Lolo. Tago naman ni Gabriel. Tanggap niyo na po ba kami, Lolo Berting? Tanong pa muli ni Arya. Ano pa nga bang magagawa ko, mga apo? So, pwede ko na po kayong tawagin na Lolo? Oo naman. Salamat po, Lolo. Napayakap si Arya kay Lolo Berting sa sobrang kasiyahan. Napangiti naman si Lolo Berting. Lolo, Arya na lang pong itawag ninyo sa akin, ha? Nakangiting sambit naman ni Arya habang nakapulupot ang mga kamay sa braso ni Gabriel. Oh, siya, sige. Arya, tara na at sabay-sabay na tayong bumalik ng rancho para maihatid ka na rin ni Gabriel sa mansyon habang maaga pa. Sige po, Lolo. Halos sabay naman na sambit ni Arya at ni Gabriel. Kaya naman lumakad na ang tatlo pabalik ng rancho. Pagkarating nila ng rancho ay inihatid na rin ni Gabriel si Arya sa mansyon. Pagdating doon ay laking gulat ni Arya nang biglang sumulpot si Don Ronaldo. Nakauwi na pala ito at mas nauna pa sa kanya. Iha! Bati ni Don Ronaldo sa anak sabay yakap. Hi, Dad! Bati naman ni Arya at humalik sa pisngi ng ama. I've been looking for you, Iha. Where have you been? Sa rancho po, Dad. Inikot ko si Sedi. Naiinip po kasi ako eh. With Gabriel? Hindi ba't marunong ka na? Napalunok naman si Gabriel sa nervyos dahil ngayon lang siya sinita ni Don Ronaldo. Hinatid ko lang po siya. Hinatid ko lang po si Arya, Don Ronaldo. Ganun ba? May kailangan ka pa ba sa kanya, anak? Bumaling si Arya kay Gabriel. I'm good, Gabriel. You can leave now. Sige po, babalik na po ako ng rancho. Tumango na lang si Don Ronaldo at niyaya na si Arya sa loob ng mansyon. Hindi naman mapakali ang kalooban ni Arya na basta na lamang magpaalam ng ganon sa nobyong si Gabriel. Nalulungkot siya para dito. Anak, in a bit dadating na si Don Marcos kasamang anak niyang si Yves. I want you to prepare for it. Wear a nice dress, okay? Bili ni Don Ronaldo habang naglalakad sila sa hallway. May biglang kaba naman na naramdaman si Arya sa sinabi ng kanyang ama. Ano pong gagawin nila dito, Dad? And how about Yves po? Lakas loob na tanong ni Arya. Tumigil si Don Ronaldo sa paglalakad at hinarap si Arya. Hinawakan nito ang mga kamay ng anak.
I'm getting older, anak. Sooner or later, hindi ko na kayang i-handle ang kumpanya. I'll get old and gray until I'm weak na hindi ko na kayang alagaan ka. At bago yun mangyari, I want to make sure na okay ka, Arya. I want you to settle down since natutunan mo na rin naman ang paghawak sa mga lupain natin, tama? I want you to marry Yves. What? Gulat na gulat naman ang reaksyon ni Arya. Hindi siya nagkamali sa kabang nararamdaman niya nang malaman na may bisita silang dadating. Pero why, Dad? Bakit niyo ako ipapakasal sa taong hindi ko namang gusto? Did you just raise your voice at me? And why do I need to answer that question? Wala akong dapat na i-explain, Arya. I'm not begging you to do this nor requesting. This is my command. You will marry Yves, either you like it or not. Tumaas pa rin ang boses ni Don Ronaldo at iniwan si Arya na umiiyak sa hallway. Pumunta ng kanyang kwarto si Arya na nag-iiyak. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ikakasal siya sa taong hindi naman niya gusto. Paano na si Gabriel? Paano na ang kanilang pagmamahalan? Saglit pa ay tinawag na si Arya ng kanyang personal maid. Sinunod ni Arya ang bilin ng ama na mag-ayos at magsuot ng presentableng damit. Humarap ng maayos si Arya bilang pagrespeto sa kagustuhan ng kanyang daddy. Simple lamang ang ayos ni Arya, ngunit namumukadkad pa rin ang kanyang kagandahan. Pagbaba ni Arya ng hagdan ay naghihintay na sa kanya ang daddy niya kasamang mag-ama. Hi! Bati ni Yves kay Arya pagkaupo niya. Hello! Bati naman balik ni Arya. Wala pa rin pinagbagong mukha ng nag-iisa mong heredera, kumpadre. Mas lalo pa siyang gumanda at kamukhang-kamukha na siya ng iyong nasirang asawa. Sabit ni Don Marcos. Aba, syempre. Iba ang lahi namin, kumpadre. Mayabag naman ang sagot ni Don Ronald. Ngumiti naman ng plastic si Arya. Hindi naman nagtagal ay kumain na rin sila ng hapunan. Habang kumakain ay napag-uusapan na nila ang tungkol sa wedding arrangement ni Arya at ni Yves. Kalaunan ay naging busy na si Don Ronaldo at Don Marcos tungkol sa mga negosyo nila. Kaya naman nakatsyempo si Yves na masolo ng pag-uusap si Arya. I wasn't informed na ikaw palang magiging asawa ko. Sabit ni Yves. Nagulat naman si Arya sa biglang pag-imik ni Yves. Ngumiti lamang ng tipid si Arya. I don't like you, Arya. Because I'm in love with somebody else. Nanlaki ang tenga ni Arya sa sinabi ni Yves. Lumingon muna siya sa daddy niya bago siya sumagot sa sinabi ng binata. Patuloy pa rin naman itong busy kausap si Don Marcos. I don't like you either. Nakangiting tugon naman ni Arya. Napangisi naman si Yves. Hindi mo ba kayang kausapin ang daddy mo? Sabihin mo sa kanya na ayaw mo akong pakasalan. He's your dad. For sure he will understand kasi concerned siya sa mararamdaman mo. I know him at nag-try na ako kanina bago pa kayo dumating. Wala ako nagawa. Nakayokong sabit ni Arya. I'm sorry, I know how it feels. But don't worry, Arya. I will try to talk to my dad pero hindi ko mapapangako sa'yo na papayag siya. At if hindi rin pumayag si Dad, do you have another option? Natigilan si Arya. Nilingon niyang muli ang kanyang ama at ang kaibigan nito. Alam niyang sobrang close si Don Ronaldo at Don Marcos. Mga bata pa lamang sila ni Yves ay palaging binabanggit na Don Marcos noon na ipapakasal silang dalawa kapag lumaki na sila at nasa tamang edad na. Kaya naman alam na ni Arya na malabong makumbinsi ni Yves ang ama nito. Hindi pinatulog si Arya kakaisip ng mga usapang narinig niya mula sa plano ng pagpapakasal nila ni Yves. Naiiyak siya kapag naiisip niya si Gabriel. Paano na ang nobyo niya kung kasal na siya sa iba? Hindi lubos maisip ni Arya kung anong magiging reaksyon ni Gabriel oras na malaman nito na ikakasal na siya sa iba. Naging abala si Arya sa mga preparation nila ng kasal nila ni Yves. Mabilis na kumalat sa buong hasyenda ang kasalang ito at nakarating kay Gabriel. Halos mag-iisang linggo na silang hindi nagkikita ni Arya. Puch! Sinuntok ni Gabriel ang pader ng kanilang bahay. Gabriel, tama ng pagmumukmuk mo. Huwag mong saktan ang sarili mo.
Binalaan na kita nung una pa lamang, hindi ba? Pero hindi ka nakinig. Bagkos ay tinuloy niyo pa rin ang kasutilan ninyo. Hindi ikaw ang taong nararapat para kay Arya. At lalong hindi ikaw ang gusto ni Don Ronaldo para sa anak niya. Apo, kailangan mo nang tanggapin na hindi ang katulad ni Arya ang para sa'yo. Pero mahal niya ako, Lolo. At mahal ko rin siya. Kung ang tanging paraan lamang ang kausapin ko si Don Ronaldo ay gagawin ko. Pagtangis ni Gabriel. Apo, nilalagay mo lamang ang sarili mo sa kapahamakan. Nakita mo bang pinaglaban ka ni Arya? Ni hindi na nga siya nagpaparamdam sa'yo. Kahit kausapin ka, hindi na. Simula nang nabalitaan natin na ikakasal na siya, wala na siyang naging paliwanag. Mahal? Biglang sulpot ni Arya. Gulat na gulat naman si Lolo Berting sa biglang pagdating ni Arya, lalo na si Gabriel. Tumayo siya mula sa kinauupuan at sinalubong ng yakap si Arya. Niyakap din siya ni Arya ng mahigpit na mahigpit. Miss na kita, mahal. Sambit ni Gabriel habang yakap-yakap si Arya. Arya, anong ginagawa mo dito? Baka makasunod dito si Don Ronaldo. Nag-aalalang tanong ni Lolo Berting. Bumaling si Arya sa matanda. Wala naman po si Daddy, nasa business trip siya. Bukas pa pong uwi niya kaya nakatakas ako. Ah, ganun ba? Oo siya, sige. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Lumabas na muna ng bahay si Lolo Berting at naiwan si Arya at Gabriel sa loob. Ikakasal ka na. Sambit agad ni Gabriel habang nakayuko. Paano na tayo? Paano na ako, mahal? Gusto mo bang umamin na tayo? Kakausapin ko ang daddy mo kung yun ang nararapat. Hindi mo na kailangan gawin yun, mahal. Lumakad si Arya papuntang bintana at tumanaw sa labas. Nakatalikod siya kay Gabriel. Nakapagdesisyon na ako. Sabit pa ni Arya. Kinabahan naman si Gabriel sa sinabi ni Arya. Ah, anong ibig mong sabihin, mahal? Humarap muli si Arya kay Gabriel. Lumapit siya sa mukha nito at tumitig ng mata sa nobyo. Magtahanan tayo, mahal. Gusto ko magtahanan tayo. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Mahal, sigurado ka ba dyan? Bigla namang pumasok si Lolo Berting na may dalang isang maleta at bag. Arya, sa'yo bang mga gamit na ito? Tanong ng matanda. Mahal, wag mong sabihin na. Nakuha naman agad ni Gabriel ang nais sabihin ni Arya. Oo, mahal. Sasama na ako sa'yo. Lumayo tayo kahit saan. Basta kasama kita. Arya, pag-isipan mo munang mabuti yan. Huwag kayo magpadalos-dalos. Sinubukan pa rin naman silang awatin ni Lolo Berting. Yumakap naman si Arya kay Gabriel. Lolo, buo na po ang loob ko dahil ilang araw at ilang gabi ko na rin po itong pinag-iisipan. Ayoko pong ipilit ang aking sarili sa taong hindi ko naman po mahal. Ayoko po na balang araw ay pagsisihan ko na hindi ko pinaglaban si Gabriel. Ako din po, Lolo. Buo na ang loob ko at gusto ko pong palaging makasama si Arya. At hindi ko po kakayanin na maikasal siya sa iba. Mahal na mahal ko po si Arya at alam niyo yun, Lolo. At saka, isasama po namin kayo. Hindi pwedeng hindi. Katulad ng iyong nasimulan na hindi ko rin naman naawat. Ano nga bang magagawa ko ulit kung hindi pabaunan na lamang kayo ng mga payo? Pabaunan? Bakit lo hindi kayo sasama? Tanong ni Gabriel. Hindi maaari, Apo. Ayokong isipin ni Don Ronaldo na kinukonsenti ko kayo. Malalaman at malalaman niyang tungkol sa inyo. Gagawin kong lahat ng makakayo ko upang maipaliwanag sa Don ang tungkol sa pagtatanan ninyo. Naluha naman si Arya bigla. Salamat po, Lolo. Sambit ni Arya. Sigurado po ba kayo dyan, Lolo? Tanong din ni Gabriel. Oo, Apo. Sige na, at gumaya ka na. Mabilis na nag-ayos ng mga damit si Gabriel
Pagkatapos magayak ng mga damit ay lumabas na rin ito ng kwarto. Sigurado na ba talaga kayo sa desisyon niyong dalawa, ha? Muling tanong ni Lolo Berting. Opo, Lolo. Wala na makakapigil sa desisyon namin ni Arya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Arya ng mahigpit. Mag-iingat kayo sa pupuntahan niyo, ha? Bilin pa ni Lolo Berting. Ayaw niyo po ba talagang sumama sa amin, Lolo? Tanong naman ni Arya sa matanda. Gustuhin ko man apo ay hindi maaari. Tulad ng sinabi ko kanina, ay ayokong isipin ng Don Ronaldo na kinukonsinti ko kayo sa desisyon ninyong pagtanan at mas mapapabilis ang inyong pag-alis kung hindi niyo na ako kasama. Salamat po, Lolo. Mag-iingat po kayo palagi. Sambit naman ni Gabriel. Kinuha na ni Arya at Gabriel ang kanilang mga gamit at nagsimula ng lumarga papuntang terminal ng bus. Halos kalahating araw din ang binahe nila Arya at Gabriel papunta sa lugar na kanilang titirhan. Malayo ito sa kabihasnan kaya safe sila dito at siguradong walang makakakilala sa kanila. Nakakuha naman agad sila ng bahay na mauupahan. Pasensya ka na mahal at ito lang ang kaya ng budget ko, ha? Hindi mansyon katulad ng dati mong tinitirahan. Sambit ni Gabriel. It's okay, mahal. I don't mind. Ang importante sa akin ay kasama ka. As long as kasama kita, daig ko pang nakatira sa malaking mansyon. Tugon naman ni Arya. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit at hinalikan. Halik na may nais iparating. Mga halik na mas lumalim pa at naglagablab. Hanggang sa gumalaw na ang mga kamay ni Gabriel at nagtangkang hawakan ng dibdib ni Arya. Nagulat naman si Arya at naramdaman niya ni Gabriel kaya itinigil ni Gabriel ang paghalik kay Arya. Mahal? Bakit? May problema ba? Pagtataka ni Arya. Hinawakan naman ni Gabriel ang pisngi ni Arya at hinaplos-haplos ito. Napakaganda mo, mahal. Ikaw ang pinaka-perpektong pangyayari sa buhay ko. Hindi ko sasayangin ang bawat sandali ng buhay ko na kasama ka. Ayoko maging makasari dahil sa tawag ng pagkalalaki ko. May tamang oras at panahon, mahal. Sa ngayon, magtitiis na muna ako. Hanggang sa legal na tayo mag-asawa. Halos maluha-luha naman si Arya sa sinabi ni Gabriel. Alam niya na ang ibig sabihin ng nobyo. Birin pa kasi si Arya kaya ang nais si Gabriel ay may ikasal na muna sila bago sila magdaupang palad. Wala man akong singsing na hawak ngayon, mahal. Pero lalakasan ko ng loob ko. Papakasalan mo ba ako kahit na ngayong magulo pa ang sitwasyon natin? Sinamantala na ni Gabriel ang pagkakataon dahil magsasama na rin naman sila. Of course, mahal. Of course I will marry you. Kahit wala pang singsing at bonggang gown, as long as ikaw makakasama ko, I will always say yes. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Arya. Luha ng kaligayahan. Umaapaw na kaligayahan. Sobrang saya niya at ganon din si Gabriel. Niyakap nila ang isa't isa at hinalikan siya ni Gabriel sa labi at sa noo. Nagpakasal agad si Arya at Gabriel kahit sa huwes lamang upang mas lalong tumibay at maging legal ang kanilang pagsasama. Kahit pa sabihing sikreto lamang ang kasal nila, ng araw ng kasal ay buo nang ibinigay ni Arya ang kanyang sarili kay Gabriel, na ngayon ay asawa niya na. Dahan-dahang inihiga ni Gabriel si Arya at dahan-dahang ding dinampian ang mga labi. Pababa ng liig ni Arya na nakakapagpaungol sa kanya. Dahil sabik din si Gabriel at matagal ding nagtiis na iningatan ng pagkabirhen ng asawa, ay hindi na napigilan ni Gabriel ang sarili. Napaigtad si Arya sa sakit na naramdaman. Kalaunan ay naging magaan at gentle ang paggalaw ni Gabriel. Hanggang sa kapwa na nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Gabriel kay Arya. Sobrang saya. Ngayon ay asawa na kita. Tugon naman ni Arya. Pagkalipas ang halos isang buwan nang maikasal si Arya at Gabriel ay nagdalang tao na si Arya. Nadilig kaagad siya at iba ang kanyang mga nararamdaman kaya naman nung nag-pregnancy test kaagad si Arya ay na-confirm nila na buntis nga siya. Yes! Tatay na ako! Sobrang saya ng reaksyon ni Gabriel.
Salamat, mahal. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong blessing. Dagdag pa ni Gabriel sabay himas sa tiyan ni Arya. Hinalikan naman siya ni Arya sa labi. Magiging 3 na tayo. Excited pa na sambit ni Arya. Lumipas ang mga araw at buwan na magkasama si Arya at Gabriel na punong-puno ng kaligayahan. Nagtanim ng iba't ibang klase ng halaman si Gabriel sa kanilang likuran. Ang bawat bunga ng kanilang hina-harvest ay dinadala niya sa bayan upang ipangalakal at ibenta. Kalaunan ay lumago naman kaya naman naging magaan ang kanilang pamumuhay. Mahal, it's getting late na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Arya sa asawang si Gabriel na abalang-abala sa paglilista. Nililista ko yung mga expenses and savings natin, mahal. Nakakatuwa naman at may ipon na tayo para sa panganganak mo. Ang swerte talaga namin ni baby sa'yo, mahal. Napakasipag mo at responsable na asawa. Niyakap ni Arya si Gabriel at hinalikan sa pisngi. Basta, para sa inyong dalawa. Oo nga pala, mahal. Schedule ko pala ng check-up bukas. Kung hindi mo ako maabutan dito sa bahay, will be in the clinic, okay? Gusto mo bang samahan kita, mahal? No, mahal, I'm okay. Maliit pa lang din naman ang tiyan ko. Ayaw na kitang maabala pa sa trabaho mo. I will update you na lang. Sigurado ka, ha? Yes, mahal. Kinabukasan ay maagang nagising si Gabriel upang lumuwas ang bayan dahil sa mga i-deliver na paninda. Pagkatapos mag-deliver, umuwi na rin si Gabriel. Excited siyang umuwi ng bahay dahil may binili siyang pasalubong para sa kanyang asawa. Pagdating ng kanilang bahay ay sumalubong sa kanya ang mga tauhan ni Don Ronaldo. Nakita niyang hawak ng mga ito si Arya. Arya! Sigaw ni Gabriel. Huli na ang lahat nang lumingon si Arya dahil pasakay na siya ng sasakyan. Pagkasakay ni Arya ay mabilis na pinatakbo ang sasakyan at naiwang mag-isa si Gabriel. Binugbog siya ng mga tauhan ni Don Ronaldo at pagkatapos ay ipinakulong. Isang hagupit na sampal ang ibinigay ni Don Ronaldo kay Arya nang sila ay nagkaharap. Sasampalin pa rin sana siya ng isa pa ni Don Ronaldo, ngunit sumigaw na si Arya. I'm pregnant, Dad! What the hell, Arya? Galit na galit si Don Ronaldo. Anong pinakain sa'yo ng hayop na yon at nababaliw ka ng ganyan? To the point na nakipagtanan ka pa. At ngayon ay nagdadalang tao ka na? Kung saan-saan ko kayo pinahanap sa impyerno. Saglit na tumigil si Don Ronaldo. I want it out. Anong sinabi niyo? You heard me right. Ayoko sa batang yan. Ipatanggal mo yan sa sinapupunan mo. Or else? Or else what? Anong gagawin mo, Daddy? Umiiyak na si Arya. Saglit pa ay may tumawag kay Don Ronaldo kaya naantala ang kanilang pagtatalo. Hindi pa tayo tapos. Sabit ni Don Ronaldo pagkatapos ay lumabas na ng kwarto. Susunod sana si Arya sa kanyang daddy ngunit hinarang siya ng mga tauhan nito. Naiinis na bumalik si Arya sa kanyang kinuupuan at nag-iiyak. Wala siyang magawa dahil maging ang kanyang cellphone ay kinumpis ka ng kanyang ama. Sorry anak ha. Magkakahiwalay kami ng papa mo ngayon. Sana okay lang siya kung nasan man siya ngayon. Umiiyak na sabit ni Arya habang hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan. At hindi ako papayag na masaktan ka ng lolo mo. I will protect you. Dagdag pa ni Arya. Samantala ay wala namang kaalam-alam si Arya na nakakulong pala si Gabriel. Merkado, may dalaw ka. Sabit ang pulis kay Gabriel. Si Lolo? Sabit naman ni Gabriel. Excited na pumunta ng waiting area si Gabriel dahil inaasahan niyang si Lolo Berting ang kanyang makikita. Ngunit bigla siyang nalungkot nang makitang isa lamang pala sa mga trabahador sa asyenda ang dumalaw sa kanya. Malungkot ang mukha nito na tila problema ang ibabalita kay Gabriel. Kamusta ka na, Gabriel? Tanong nito. Eto, sino ba naman ang magiging okay kung nasa loob ka ng kulungan? Tugon naman ni Gabriel. Bakit ka nga pala napadalaw dito? Hindi agad nakapagsalita ang trabahador na dumalaw kay Gabriel.
Saglit itong natahimik. Maya-maya pa ay nagsalita na rin. Nang nabalitaan namin na ipinakulong ka ng Don, agad ako naglakas ng loob na dalawin ka at sabihin sa'yo ang nangyari sa lolo mo, Gabriel. Karapatan mo yung malaman. Anong ibig mo sabihin? Wala ng lolo mo, Gabriel. Nasama siya sa kubong nasusunog ng gabing yun. 1 linggo nang nakalipas simula nang mabalitaaang nagtanan kayo ni Lady Arya. Hindi na nga nakapagsalitang muli si Gabriel. Ni walang gustong lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mga luha lamang niya ay naging sagot sa ibinalita sa kanya ng trabahador sa asyenda. Halos hindi naman siya makausap ng maayos dahil sa sobrang pagkabigla. Parang gumuho ang mundo ni Gabriel nang malaman na wala ng kanyang lolo Berting. Ito ang naging magulang niya simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang ng halos magkasunod na taon. Dinamdam ito ni Gabriel at sinisi ang sarili dahil alam niyang may pakana dito si Don Ronaldo. Mga ilang araw lamang ay nalaman na rin ni Arya ang nangyari. Kayo ba? Kayo bang may kakagawa ng pagkasunog ng bahay ni Lolo Berting? Sumugod si Arya sa opisina ng kanyang daddy sa loob ng mansyon. Tiningnan siya ng matalim ni Don Ronaldo. Naabutan niya itong nakatayo sa may tapat ng salamin na bintana at nakatanaw sa malawak nilang lupain. Ano bang magagawa mo kung ako nga may kagagawan? Pagyayabang pa ni Don Ronaldo. Daddy! Napakasama mo! Anong klaseng tao ka? Umiiyak na tanong ni Arya. Ngumisi lamang si Don Ronaldo. You're blaming me? Why don't you blame yourself? Mapang-asar pang tanong nito. Hindi nakapagsalita si Arya. May point na naman ang daddy niya. Kung hindi sana sila nagtana ni Gabriel ay hindi sana madadamay si Lolo Berting. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha ni Arya sa kanyang pisngi. Saglit pa ay nagsalitang muli ang kanyang ama. Tamang-tama pa lang dating mo. Parating na rin ang doktor na magtatanggal sa'yo ng bastardong batang yan. Hindi bastardong anak ko. May ama siya. Amang mapagmahal at hindi sakim na katulad ninyo. Hindi na napigilan ni Arya hindi sumagot sa ama. Bastardo ang anak mo, Arya. Dahil naroon si Gabriel sa kulungan. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagsira sa buhay mo at mga plano ko. Sisiguraduhin kong mabubulok siya doon. Galit na sambit ni Don Ronaldo. Kulungan? Nakakulong si Gabriel? Napakasamahan niyo, Dad. Hindi na napigilan pa ni Arya ang sarili. Lumapit siya sa ama at hinampas-hampas ito ng kamay. Iyak ng iyak na akala mo'y bata. Mabilis namang nahuli ni Don Ronaldo ang 2 kamay ni Arya at inupo ito sa sofa. Sinabi ko na sa'yo noon, Arya. Don't dare me. Sabit ni Don Ronaldo sabay ayaw sa kanyang suot na polo. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Dumating na pala ang doktor na hinihintay ni Don Ronaldo. Natigilan si Arya sa pag-iyak at nag-obserba. Nakikinig siya sa pinag-uusapan ng daddy niya at ng doktor. Malinaw na malinaw ang usapan kung paano ang gagawin sa kanya at sa baby niya. Dala ng stress at depression ay sari-sari nang pumapasok sa isip ni Arya. Para na siyang nawawala sa sarili. Napansin niya ang ballpen na nakapatong sa mesa malapit sa inuupuan niya. Bigla niya yung dinampot at itinapat sa kanyang leeg. Sige, gusto niyong patayin ang anak ko? Pues, mamamatay na lang din ako. Pagwawala ni Arya. Nanlaki naman ang mga mata ni Don Ronaldo at ng doktor. Arya, will you stop this nonsense? Kabadong sambit ni Don Ronaldo. Parang walang naririnig si Arya at mas lalo pang idiniin ang talim ng hawak ng ballpen sa kanyang leeg. Iha, anak, calm down. Pag-usapan natin to. Kalmado na si Don Ronaldo. Nakatitig lang si Arya tila hindi natitinag. Nagbuntong hininga si Don Ronaldo. Tell me what you want then, Arya. Bitawan mo lang ang hawak mo. Hindi pa rin nagsasalita si Arya at nanatiling nakatutok ang ballpen sa leeg. Kahit galit sa kanyang anak, ay ramdam pa rin ni Don Ronaldo ang nais ni Arya.
Okay, Arya. You can have your baby. Hindi ko na kayo papakialaman. Please, ibaba mo na yan. Wala pa rin ibinababa si Arya. Nanatili pa rin siyang matigas. What else, Arya? Naiinis na naman si Don Ronaldo. Pakawalan mo si Gabriel, sambit ni Arya. Tumitig si Don Ronaldo kay Arya at mata sa matang sinabi. In one condition. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nakalaya na rin si Gabriel. Napawalang sala si Gabriel dahil sa testamentong ibinigay ni Arya na wala itong kasalanan sa pagsama niya dito. At dahil nasa tamang edad na rin naman si Arya nung nagtanan sila ni Gabriel, ay napawalang sala ito at nakalaya. Pagkalaya ay kaagad na pumunta si Gabriel sa asyenda upang puntahan ang asawa niya. Ngunit sa gate pa lamang ay nakaharang ng mga gwardya at tauhan ni Don Ronaldo. Arya! Sigaw ni Gabriel. Ang kulit mo, Gabriel. Huwag na tayong magsakitan pa dito. Wala na nga sila Lady Arya at Don Ronaldo dito. Bago ka lumaya ay lumipad na sila ng Amerika. Doon na sila maninirahan. Paliwanag ng isang gwardya. Lalong naghimutok ang puso ni Gabriel. Sobrang sakit at pait ng nangyayari sa buhay niya. Nawala na nga ang kanyang lolo Berting. Ngayon naman ay itinago ang kanyang mag-ina sa kanya. Halos nais nang sumuko ni Gabriel ang mga oras na yon. Gabing-gabi hindi pinatulog si Gabriel kakaisip sa kanyang mag-ina. Hirap na hirap siyang labanan ng lungkot at pangungulila. Minsan ay naisip niyang sumuko ngunit naisip niya kaagad si Arya at magiging anak nila. Kaya naman nagpakatatag si Gabriel at nilabanan ng kalungkutan. Bumalik si Gabriel sa lugar kung saan sila nanirahan noon ni Arya. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanim doon at nilibang na lamang ang sarili sa pagkakalkal ng mga pananim. Kung gaano ang hirap na nararamdaman ni Gabriel, ay siyang dobleng paghihirap ni Arya. Sobra siyang nagdudusa sa desisyong ginawa niya. Kaya pala nakalaya si Gabriel ay dahil sa naging kondisyon ni Don Ronaldo ay isasama siya sa Amerika nito at doon na sila maninirahan. Hindi naging madali ang naging buhay ni Arya kasamang kanyang ama. Pinipilit pa rin siya nitong ipakasal sa iba. Pero dahil nagdadalang tao si Arya, ay walang may nais na magpakasal dito. Dinamdam iyon ni Don Ronaldo dahil nalulugi na rin ang kanyang kumpanya at ibang mga negosyo. Hindi rin nagtagal ay nagkasakit si Don Ronaldo. Naging malubha ang sakit nito at si Arya ang nag-alaga dito. Magpalakas ka, Daddy, sabit ni Arya habang pinainom ng gamot si Don Ronaldo. Napaluha naman bigla si Don Ronaldo. Bakit ka umiiyak, Dad? Salamat, anak, ha? Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo at sa pamilya mo. I was so bad for you pero eto ka pa rin at inaalagaan mo pa rin ako. You can actually run away from me. Iwan ako dito pero andyan ka pa rin. Because we are family, Daddy. Daddy kita. At anak mo ko. This is my responsibility. Whatever happened before, I believe that all happened for a reason. Naiyak na ring tugon ni Arya. Hinawakan ni Don Ronaldo ang kamay ni Arya. I am giving you now my blessing, anak. Go on. And puntahan mo na si Gabriel. I'll be fine. Nakangiting sambit naman ni Don Ronaldo. Are you sure, Dad? Hindi naman makapaniwala si Arya sa biglang desisyon ng kanyang ama. Napagdesisyonan ni Arya na ipahanap si Gabriel sa Pilipinas dahil hindi na siya maaaring lumipad pa ng eroplano. Halos kabuwanan na kasi ni Arya kaya advice sa kanya ng ubi niya na magstay na lang sa bahay. Hindi mo rin talaga masasabi ang pagkakataon. Kung kailan okay na sa daddy ni Arya ang kanilang relasyon, ay saka naman si Gabriel ang hindi mahagilap. Hinayaan na muna ni Arya si Gabriel kung saan man ito naroroon. Nag-focus na muna siya sa kanyang panganganak. At sa awa ng Diyos ay nakaraos naman si Arya. Babae ang naging anak niya. You're so beautiful, anak. Maluha-luhang sambit ni Arya nang makita niya ang kanyang baby. She's just like you.
When you were still a baby. Sabit ni Don Ronaldo na nakarecover na. Anong pangalan niya, Iha? Gabi. Gabi ang pangalan niya. Hi, Gabi, Apo. Welcome to the outside world. I wish her dad is here. Malungkot na sambit naman ni Arya. Niyakap naman siya ni Don Ronaldo upang i-comfort. Makalipas ang halos 2 buwan na pagka-recover ni Arya mula sa panganganak, ay napagdesisyonan na nilang umuwi ng Pilipinas. Oras na para hanapin niya si Gabriel at buuin ang nasirang pamilya. Oras na para hilumin ang mga sugat na sinira ng mga maling desisyon. Napaisip si Arya na balikan ang dati nilang tirahan noong sila'y nagtanan. Pagdating niya doon ay sobrang laki na ng pinagbago ng lugar. Lumaki na ang bahay na dati nilang tinitirahan. Mula sa maliit at simpleng barong-barong ay naging isa na itong malaking bahay. Sinong nakatira dito? Mga katanungan sa isip ni Arya. Arya? Sambit ng isang boses na pamilyar kay Arya. Boses na sobrang miss na miss niya nang marinig. Boses ng taong kanyang minahal at hinintay na matagal ding panahon. Ang boses ng taong nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Si Gabriel, na tanging naging dahilan ng kanyang pagbalik ng Pilipinas. Mahal? Sambit ni Arya nang makita si Gabriel sa kanyang harapan. Biglang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Arya at agad na lumapit sa kanya si Gabriel at niyakap siya nito ng mahigpit. Yakap na tila ayaw nang pumakawala. Mahal, miss na miss kita. Salamat sa Diyos at bumalik ka. Naiiyak na sambit ni Gabriel. Dahil alam kong naririto ka at naghihintay. I know in my heart na hindi ako mabibigo kapag pinuntahan kita dito. Nararamdaman ng puso ko na nandito ka lang sa lugar kung saan tayo nagsimulang magkaroon ng masayang pamilya. You're my other half. At palagi kang hahanapin ng puso ko kahit saan ka man magpunta. Tugon naman ni Arya habang hinahalik-halikan ng kamay ni Gabriel na humahaplos sa kanyang pisngi. Nasaan ang anak natin, mahal? Babae ba siya o lalaki? She's a girl, mahal. And Gabi. Gabing ipinangalan ko sa kanya. Isinunod ko sa iyo ang pangalan niya. Gabriela. Gusto ko sana siyang makita, mahal. Nasaan siya? Pumasok na muna sila sa loob ng kanilang bahay upang doon makapag-usap ng mga nangyari sa kanilang buhay nang wala sa piling ng isa't isa. Hindi ko siya mapapatawad, Arya. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin lamang natin si Gabi sa mansyon at babalik na dito. Galit na sambit ni Gabriel. Pinagbayaran niya ng lahat, mahal. Nagkasakit ng malubha si Daddy nang nasa Amerika kami. Gumaling siya at naging sandalan ko sa pagbubuntis ko hanggang sa makapanganak ako. Hindi siya nagkulang sa amin ng anak mo, mahal. Bagkus nga'y bumawi si Daddy sa amin at pinatunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Ipinakulong niya ako, Arya, sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Inilayo niya kayo sa akin na dapat akong mag-aalaga sa inyo at halos hindi na matuloy ni Gabriel ang sasabihin dahil napapaiyak na ito. At pinatay niyang lolo ko. Napapikit si Arya at tumulo ang mga luha. Hindi niya masisisi ang kanyang asawa sa galit na nararamdaman nito sa kanyang sariling ama. Grabe ang sakit at paghihirap na dinanas nilang dalawa sa kalupitan ni Don Ronaldo. At ang masakit pa doon ay nadamay pa din si Lolo Berting. Walang nagawa si Arya sa paghihinagpis ni Gabriel. Niyakap na lamang niya ang asawa upang maramdaman nito ang kanyang pagmamahal. At pagdamay kahit pa sariling ama niya ang dahilan ng mga galit nito. Nang araw ding yun ay umuwi sila ng asyenda upang sunduin ang kanilang anak na si Gabi. Habang nasa daan ay punong-puno ng kabatakot si Arya. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni Gabriel at ng ama kapag nagkaharap na sila. Pagdating nila sa asyenda ay nauna na si Gabriel sa loob upang makita si Gabi. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Gabriel sa isang katulong. Itinuro naman ng katulong ang kwarto kung nasaan si Gabi. Nang makarating na siya sa kwarto ay nakita niyang bukas ito. At habang papalapit siya ay naririnig na agad ang boses ni Don Ronaldo na kinakausap ang anak niya. Nilalaro ni Don Ronaldo si Gabi.
Sumunod naman agad si Arya kay Gabriel at naabutan niyang nakatigil ang asawa sa labas ng pinto ng kwarto nakikinig. Gabby's nanny told me na ayaw daw niyang tumigil sa pag-iyak. Dumating lang daw si Daddy, bigla daw kumalma si Gabby. Sabit ni Arya. Nanatiling tahimik si Gabriel at nakikinig sa pakikipaglaro ni Don Ronaldo kay Gabby. Ang ganda-ganda naman ng baby na yan, ano? Kamukha mo rin pala ang daddy, ano? Oh, wala si mommy. Si lolo muna mag-aalaga sa'yo, ha? Let me check if you have pupu, ha? Okay. Meron na pala. Nako. Kumuha ng diaper si Don Ronaldo tsaka umentrada si Arya. Dad, bati ni Arya kay Don Ronaldo sabay yakap dito. Pagharap naman ni Don Ronaldo ay nagtama agad ang mga mata nila ni Gabriel. Natigilan si Don Ronaldo at ganoon din si Gabriel. Bumaling naman si Arya kay Gabby upang palitan ng diaper. Saglit pa ay lumapit si Don Ronaldo kay Gabriel. Bumilis ang tibok ng puso ni Arya. Natatakot siya sa mga susunod na mangyayari. Magandang hapon po, Don Ronaldo. Ang inaakala ni Arya na magsisimula si Gabriel ng gulo ay kabaligtaran naman ang narinig niya ng mga salita sa bibig nito. Dad ang itawag mo sa akin. Tugon naman ni Ronaldo. Napangiti naman si Arya. Lumabas na muna siya ng kwarto kasama si Gabby upang magkausap ang dalawa ng maayos. Patawarin mo ako, Gabriel. Alam kong hindi mo kayang ibigay ang kapatawaran na hinihingi ko sa iyo ngayon at hindi sasapat ang isang sorry lamang. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Ang lahat-lahat ng kasalanan ko sa iyo. Sa inyo ng anak ko at sa lolo mo. Hindi nagsasalita si Gabriel. Alam kong hindi ka pa handa. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi kita pipilitin. At habang hinihilo mo ang puso mo at pinapawi ang galit, ay maglilinis na ako ng kasalanan sa tamang proseso. Napatitig si Gabriel sa sinabi ni Don Ronaldo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanatiling tahimik na lamang si Don Ronaldo. Umuwi na rin sila Arya ng araw na yon. Maayos na nagpaalam ang mag-asawa kay Don Ronaldo at nang makarating na sila sa bahay nila ay tsaka sinulit ni Gabriel ang pagtitig at pagkarga sa anak na si Gabby. Ang ganda-ganda mo naman, anak. Andito na si Papa. Hindi ko kayo iiwan. Aalagaan ko kayo ni Mama mo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sabit ni Gabriel at habang hinihele si Gabby. Hanggang sa makatulog na nga ang baby nila. Saglit pa ay napapansin naman ni Gabriel na tahimik lamang si Arya. Mahal, may problema ba? Tanong ni Gabriel na magkatabi na sila sa higaan. Hindi ka ba masaya na magkasama na tayo? Hindi ka ba masaya na buo na tayong tatlo? Masaya, mahal. Sobrang saya. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nabuo na tayong muli. I love you so much, mahal. You and Gabby. Tugon naman ni Arya habang tumutulo ang mga luha. Hinalikan ni Gabriel si Arya sa noo at niyakap ng mahigpit. Hindi niya na tinanong pa ang asawa niya ngunit alam niyang may dinaramdam ito. Kinabukasan, habang nasa pamilihan si Gabriel para mag-deliver ng mga kalakal niya, ay napanood niya sa balita ang pagkakakulong ng isa sa mga sikat na bilyonaryo ng bansa, si Don Ronaldo. Sumuko ito at inamin ang kasalanang pagpapasunog ng kanyang lolo Berting. Laking gulat ni Gabriel dahil sa ginawa ni Don Ronaldo. Ngayon ay alam niya na kung bakit nalulungkot ang kanyang asawa na si Arya. Kaya pala ayaw nitong sabihin dahil si Don Ronaldo pala ang dahilan. Ilang araw ang nakalipas ay dumating na ang araw ng kaarawan ni Arya. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Gabriel kay Arya habang busy ng mga bisita sa pagkain. Oo naman, mahal. Narito na kayo ni Gabby sa buhay ko. Ako ng pinakamasayang tao sa buong mundo. Kayo ng pinaka-the best na regalo para sa akin. Tugon naman ni Arya na nakangiti. Ngumiti naman si Gabriel at tumili kay Arya. Saglit pa. Happy birthday, Arya! Bati ng isang pamilyar na boses. Biglang tumulo ang mga luha sa mata ni Arya nang makitang naroon si Don Ronaldo sa birthday niya.
Daddy! Mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo si Arya at niyakap si Don Ronaldo. Niyakap din siya ng mahigpit ni Don Ronaldo. I am here now, anak. Thanks to Gabriel. Sambit nito. Is that true, mahal? Lumuluha pa ring tanong ni Arya sa asawang si Gabriel. Tumango naman ito. Yes, anak, that's true. Pina-close case na ni Gabriel ang kaso ng lolo niya. So I am free now. Masayang balita naman ni Don Ronaldo. Oh, thank you, mahal. Niyakap naman ni Arya si Gabriel. Mahal kita. Kaya kailangan mahalin ko din ang mahal mo sa buhay. Nagsisisi na rin naman si Don. Si Dad. Kaya sapat na yon para magbigay ng kapatawaran. Maraming salamat, iho. Sambit muli ni Don Ronaldo. Nagkapatawaran na sa pagitan ni Gabriel at Don Ronaldo. Maayos na silang nabuhay ng may payapa sa puso ng bawat isa. Lumago na ng lumago ang negosyo ni Gabriel hanggang sa nagkaroon na rin siya ng share sa kumpanya ni Don Ronaldo. Hindi kalaunan ay sila na rin mag-asawa ni Arya nagpalakad. Matanda na si Don Ronaldo kaya naman nanatili lamang sa bahay kasama ng kanyang apo na si Gabby. Maraming mga bagay ay kayang makakapagpabago ng buhay at tadhana ng tao. Hindi mo rin masasabi kung ang daan ba na pinili mo ay magiging kaligayahan mo ba sa hinaharap o hindi. Pero sabi nga nila, sa lahat ng laban kailangan mong sumugal. Matalo o manalo, kailangan mong lumaban. Sa hamon ng buhay, kailangan mong maging matatag. Hindi para paglaruan ka ng tadhana, kung hindi para mas maging matatag ka pa at maging malakas sa mga darating pang pagsubok sa buhay mo. Hindi mo rin talaga masasabing tadhana. Yung akala mo ay maidadan lahat sa kapangyarihan, yung akala mo ay mabibili ng pera ang kaligayahan. Si Gabriel at Arya lamang ay isa sa naging patunay na it's the love that matters the most. It's not about the power, but it's about the purity of the heart at kung paano mo pahalagahan ang isang minamahal. Arya and Gabriel prove that when there is love, there is anger and heartache. Masasakit na karanasan na hindi galing sa pagitan nilang dalawa, ngunit sa taong nakapaligid sa kanila. Masasakit na karanasan na nagpatibay sa kanila at nagpatatag ng kanilang pagsasama at pagmamahal. Nagkahiwalay man si Gabriel at Arya ay nakita pa rin nila ang kanilang mga sarili sa piling ng isa't isa dahil sa matibay na pagmamahalang kanilang iniingatan, simula't simula pa lamang nang sila ay magkakilala. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!